Paano kung sabihin ko sa inyo na ang tarot cards ay hindi naman talaga humuhula ng kinabukasan at ang tunay na kapangyarihan nito ay mas malakas at mas siyentipiko pa sa inaakala ninyo? Para sa marami, ito ay isang mistikal na orakulo na kayang makasilip sa likod ng tabing ng panahon. Pero para sa iba, koleksyon lang to ng magagandang drawing para sa mga manloloko. Pero ang totoo, gaya ng dati, ay mas nakakainganyo at mas komplikado. Sa video na ito, himay-himayin natin ang tarot cards. Paghihiwalayin natin ang sinaunang karunungan mula sa makabagong mito at alamin kung ano ba talaga ito. Isang lumang sistema ng paghula o isang nakakagulat na tumpak na psychological tool. Tapusin ninyo ang panonood at sisiguraduhin ko sa inyo na titingnan ninyo ang misteryosong deck na ito sa ibang paraan. Maniwala man kayo sa mahika o hindi, ang una nating pagbubunyag ay baka makagulat sa inyo. Kayo, saang panig ba kayo? Agad na mag-comment sa ibaba. Para sa inyo, ang tarot ba ay mahika o sikolohiya? Eto na, simulan natin sa pagwasak sa pinakamalaking mito. Hindi nagmula ang tarot card sa ancient Egypt. Hindi rin ito ginawa ng mga matatalinong tao ng Atlantis o ipinasa ng palihim ng mga gypsy baron. Ang kasaysayan ay mas simple at mas makatotohanan. Ang unang mga deck na alam natin ay lumabas sa Italy noong kalagitnaan ng ika-15 siglo. At alam ba ninyo kung para saan ito ginagamit? Para sa isang laro ng baraha na tinatawag na tarocchi. Oo, isa lang itong sugal para sa mga aristokrata. Ang deck ay may 4 na suit tulad ng modernong playing cards, kasama ang 22 espesyal na trump cards, ang tinatawag na triumphs. Ang mga triumphs na ito ang naging major arcana. Ang mystical na hiwaga na nakapalibot sa tarot ay nagsimula lang lumabas noong huling bahagi ng ika-18 siglo. Ang mga French occultist tulad ni Etela at Eliphas Levi ang nag-ugnay sa mga cards sa kabala, astrolohiya at mitolohiyang Ehipsyo. At ang Rider-Waite deck na pamilyar sa ating lahat ay lumabas lang noong taong 1909. Kaya ang tinatawag na siglo-siglong misteryo ay mas resulta ng mahusay na marketing kaysa sa isang sinaunang tradisyon. Para magsimula, alamin muna natin kung paano ba talaga gumagana ang tinatawag na predictive model ng tarot. Ayon na rin sa pananaw ng mga naniniwala rito. Nakabatay ito sa ideya na ang buong universo ay isa lamang malaking daloy ng impormasyon, unified information stream. Lahat ng pangyayari ay magkakaugnay at walang totoong aksidente o pagkakataon sa mundong ito. Sa ganitong pananaw, ang mga tarot card ay nagsisilbing kasangkapan upang kumonekta sa daloy ng impormasyong ito. At sa gayon, mabasa natin ang mga posibleng kaganapan sa hinaharap. Naniniwala sila na sa sandali ng paghahalo ng baraha, shuffling, at pagpili, ang taong nagtatanong, gamit ang kanyang sariling enerhiya o tulong ng mas mataas na kapangyarihan, ay nakakaapekto sa kalalabasan ng pagbasa. Kaya naman, ang mga barahang lumabas ay hindi raw basta-basta na bunot, kundi ito ay isang simbolikong sagot sa tanong na ibinato. Ang konseptong ito ay maihahambing sa prinsipyo ng synchronicity na ipinaliwanag ng sikat na psikologong si Carl Jung. Ito ay tumutukoy sa isang pangyayari kung saan dalawa o higit pang kaganapan na walang kaugnayan sa isa't isa ay nagaganap ng sabay-sabay, ngunit may malalim na kahulugan para sa taong nakakaranas nito. Para sa mga taga-suporta ng mistikal na pananaw, ang pagbabasa ng tarot ay mismong isang akto ng synchronicity kung saan ang panloob na kalagayan ng tao ay nasasalamin sa panlabas na mundo sa pamamagitan ng mga simbolo ng baraha. Pero
Titingnan natin ngayon ang prosesong ito gamit ang mata ng isang psychologist. Ano ba talaga ang nangyayari kapag tumitingin tayo sa isang mapa or simbolo? Hindi lang tayo nakakakita ng simpleng larawan, kundi isang simbolo na punong-puno ng iba't ibang kahulugan. At agad-agad, sinisimula ng ating utak ang pag-i-interpret. Ang prosesong ito ay tinatawag na projection. Nagpo-project tayo sa isang neutral or maraming kahulugan na imahe ng sarili nating mga iniisip, takot, pag-asa, at nararamdaman. Isipin mo na lang na tumitingin ka sa mga ulap. May isang taong makakakita ng dragon, may isa namang makakakita ng kastilyo, at ang pangatlo, ang mukha ng kanilang aso. Iisa lang ang ulap, pero iba-iba ang nakikita ng bawat isa. Nakikita nila ang isang bagay na talagang nasa loob na ng kanilang sariling mundo. Ganoon din ang nangyayari sa tarot cards. Halimbawa, ang Tower card na nagpapakita ng naguguhong gusali ay maaaring simbolo ng pagbagsak o katastrope para sa isa. Ngunit para sa iba, ito ay tanda ng paglaya mula sa luma at hindi na kailangan. Ang totoo, walang bagong sinasabi sa atin ang mga cards. Kumikilos lang sila bilang salamin. Sinasalamin nila kung ano ang nakatago na sa ating subconscious. Tinutulungan nila tayong ilabas ito sa liwanag at bigyan ng malinaw na salita. Tuklasin natin ng mas malalim ang istruktura ng barahan na ito at makikita ninyo kung gaano talaga ito kasikolohikal. Ang 22 major arcana ay hindi lang basta-bastang koleksyon ng mga random na larawan. Maraming mananaliksik tulad ni Joseph Campbell ang tumitingin sa mga ito bilang metaporikal na paglalarawan ng paglalakbay ng bayani, The Hero's Journey. Ito ay isang universal na kwento. Una siyang pundasyon ng karamihan sa mga alamat, kwentong bayan, at maging ng mga Hollywood blockbuster. Nagsisimula ang paglalakbay sa card na ang baliw, the fool, na sumisimbolo sa kawalang malay, sa pagsisimula ng landas, at sa purong potensyal. Ang bayani baliw ay naglalakbay, nakakatagpo ng mga archetypal na karakter, at dumadaan sa mga pagsubok. Nakikilala niya si Ang Mago, kalooban at kasanayan, si Ang Emperatriz, pagkamalikhain at pangangalaga, at si Ang Ermitanyo, paghahanap ng karunungan sa pag-iisa. Hinaharap niya si Ang Demonyo, mga tukso at adiksyon, at nararanasan ang tore, pagguho ng mga lumang pundasyon. Ang huling punto ng paglalakbay na ito ay ang card na Ang Mundo, the World, na sumisimbolo sa pagiging kumpleto, pagkakasundo, at pagtatapos ng siklo. Kaya naman, ang reading gamit ang major arcana ay maaaring ituring hindi bilang hula, kundi bilang isang pagsusuri. Saang yugto ng iyong personal na paglalakbay ng bayani ka naroroon ngayon? Ang ideya ng paglalakbay ng bayani ay malalim na konektado sa konsepto ng arketipo na ipinakilala ni Carl Gustav Jung sa larangan ng sikolohiya. Ang mga arketipo ay mga universal, likas na modelo ng pag-iisip at mga imahen na matatagpuan sa kolektibong walang malay ng buong sangkatauhan. Sila ang mga pangunahing tauhan or kwento na nauunawaan ng mga tao, anuman ang kanilang kultura. Halimbawa, ang matandang pantas, ang dakilang ina, ang trickster, at ang bayani. Naniniwala si Jung na ang mga arketipong ito ay nagpapakita sa ating mga panaginip, mito, sining, at mga pantasya. Ngayon, tingnan naman natin ang mga pangunahing arkana ng tarot. Hindi ba't isa itong galerya ng pinakadalisay na mga arketipo? Ang emperador ay kumakatawan sa arketipo ng ama ng istruktura, kapangyarihan at kaayusan. Ang dakilang saserdotisa, the high priestess, ay sumisimbolo sa intuisyon, misteryo at nakatagong kaalaman.
Ang magkasintahan, the lovers, naman ay nagpapahiwatig ng pagpili at pag-iisa ng magkasalungat. At ang lakas, strength, hindi ito simpleng pisikal na puwersa, kundi ang arketipo ng panloob na tapang at kakayahang paamuin ang ating mga halimaw sa loob. Kapag nakikipag-ugnayan tayo sa mga card na ito, nakikipag-usap tayo sa esensya, sa malalalim na bahagi ng ating sariling psyche. Tinutulungan tayo ng tarot na matukoy kung aling arketipo ang aktibo sa ating buhay sa kasalukuyan at kung paano nakakaapekto ang enerhiya nito sa ating mga desisyon at kilos. Kung ang mga major arcana ay kumakatawan sa malalaking arketipo at mga mahalagang pagbabago sa buhay, ang mga minor arcana naman ay tumutukoy sa mga eksena ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Nahahati ito sa 4 na serye o suits at bawat serye ay may kaukulang aspeto ng karanasan ng tao. Nakakamangha kung paanong ang pagkakahati-hating ito ay halos kapareho ng modernong paghihiwalay sa mga life spheres na ginagamit sa coaching. Ang Suit of Wands, baston, na konektado sa elemento ng apoy, ay kumakatawan sa ating enerhiya, hilig, pagiging malikhain, karera, at ambisyon. Ito ang lahat ng bagay na may kaugnayan sa pagkilos at sa pag-abot ng ating potensyal. Ang Suit of Cups, kopa, na konektado naman sa tubig, ay ang mundo ng ating damdamin, emosyon, relasyon, pag-ibig at intuisyon. Ang Suit of Swords, espada, ay ang elemento ng hangin, ang aspeto ng ating pag-iisip, mga ideya, komunikasyon, pati na rin ang mga hidwaan at mga mahihirap na desisyon na kailangan nating gawin. At panghuli, ang Suit of Pentacles, barya o discs, ay ang elemento ng lupa. Sinasaklaw nito ang lahat ng may kinalaman sa material na mundo. Pera, kalusugan, trabaho, tahanan at ating katawan. Sa pagtingin sa mga baraha ng minor arcana sa isang spread o basa, maaari nating suriin ng napakalinaw kung ano ang nagaganap sa bawat aspeto ng buhay at kung nasaan talaga ang pinagmumula ng ating kaligayahan o ng ating pag-aalala. Ang mismong proseso ng pagbabasa ng baraha o kung tawagin natin ngayon, ang psikolohikal na konsultasyon gamit ang baraha ay isa ring kritikal na bahagi ng sistemang ito. Tawagin natin itong ritual. May taong dumarating na may dinadalang tanong na bumabagabag sa isip niya. Nagpupukus siya, hinahalo ang deck, at inilalatag ang mga baraha ayon sa isang tiyak na layout o disenyo. Ano ang nangyayari sa sandaling iyon ayon sa pananaw ng psikolohiya? Lumilikha ito ng isang espesyal na espasyo na hiwalay sa ingay at abala ng pang-araw-araw na buhay. Para itong paglikha ng isang psychologist's clinic o isang kwarto ng konsultasyon. Tinutulungan ng ritual ang tao na ilipat ang atensyon niya mula sa labas patungo sa kanyang sariling kalooban. Ang paulit-ulit na paghahalo ng baraha ay maaaring magdulot ng bahagyang meditative state kung saan ang rasyonal na pag-iisip ay kumakalma at lumilitaw ang kaniyang intuition at subconscious na proseso. Ang katotohanan na naglaan ka ng oras at atensyon para sa sarili mong problema ay nakapagpapagaling na therapeutic sa sarili nito. At ang istruktura ng pagkakalatag kung saan ang bawat posisyon ay may sariling kahulugan, halimbawa nakaraan, kasalukuyan, o nakatagong mga kadahilanan, ay tumutulong upang ayusin ang magulong kaisipan. Sa huli, ito ay nagbibigay daan upang tingnan ang sitwasyon mula sa iba't ibang anggulo na minsan ay may kasamang di inaasahang pananaw. Ang pinakapundamental na dahilan kung bakit gumagana ang tarot ay ang kapangyarihan ng pagkukuwento o storytelling. Ang isang reading or spread ay hindi lang basta koleksyon ng hiwa-hiwalay na hula. Ito ay nagsisilbing balangkas, framework, para sa isang kwento.
Ang tarot reader o maging ang mismong taong nagbabasa para sa sarili niya ay gumaganap bilang tagapagsalaysay. Ang tungkulin niya ay pag-ugnayin ang mga simbolo sa bawat baraha at gawin itong isang buo, lohikal, at madaling intindihing salaysay. Parang ganito. Ito ang baraha mula sa nakaraan. Ito ang nangyayari ngayon. At ito ang posibleng kahihinatnan. Sadyang idinisenyo ang utak ng tao upang mahalin ang mga kwento. Nag-iisip tayo sa pamamagitan ng kwento. Naiintindihan natin ang mundo dahil sa mga ito. Ang isang magandang kwento ay nagbibigay ng saysay sa mga magkakahiwalay na pangyayari. Kapag nakakakuha tayo ng ganitong kwento tungkol sa ating sitwasyon sa buhay, natutulungan tayong makita ito ng buo, matukoy ang mga sanhi at bunga at makahanap ng kabuluhan sa ating pinagdaraanan. Sa esensya, kasama ang mga baraha, lumilikha tayo ng isang therapeutic myth tungkol sa ating sarili. Ang salaysay na ito ay maaaring magbigay ng panibagong pananaw sa problema, magbigay ng hindi inaasahang solusyon, or simpleng magbigay ng pakiramdam ng kontrol at pagkaunawa na siya mismo ang nagpapababa sa antas ng ating pagkabalisa. Dito, pumapasok ang isa pang napakalakas na mekanismong psikolohikal, ang confirmation bias. Ito ang ating ugali na hanapin, bigyang kahulugan at tandaan lang ang impormasyong nagpapatibay sa ating mga dati ng paniniwala o hinuha. Kasabay nito, natural lang na balewalain natin ang anumang impormasyong sumasalungat dito. Paano ito gumagana sa konteksto ng tarot? Halimbawa, nag-aalala ka sa trabaho at takot kang matanggal. Sa may spread mo, lumabas ang Ten of Swords na may larawan ng isang taong sinaksak ng 10 espada. Agad na didikit ang isip mo sa kartang iyon at sasabihin, ayan na, alam ko na, tapos na ang laban. Balewala mo na ang katabing card na The Sun na sumisimbolo sa tagumpay at kaligayahan o kaya naman ang Ace of Pentacles na nagsasabi ng bagong pagkakataon. Piliin mo ang interpretasyong umaayon sa takot mo. Kaya naman, madalas, tila totoong-totoo ang mga tarot reading. Hindi sila naghuhula ng hinaharap, kundi binibigyang diin lang nila kung ano ang pinaniniwalaan na natin o kung ano ang kinatatakutan natin sa subconscious na antas. Ang magaling na tarot reader ay tumutulong sa iyo na makita ang buong larawan at hindi lang iyong bahagi na nagpapatibay sa iyong mga pangamba. Madalas nating naririnig na mahalaga ang intuisyon sa pagbabasa ng tarot. Pero ano nga ba itong intuisyon? Para sa panig ng mistisismo, ito ay ang kakayahang makakuha ng impormasyon mula sa labas o mula sa mga mas matataas na kapangyarihan. Ngunit, kung titingnan natin sa lente ng cognitive psychology, ang intuisyon ay nagmumula sa mabilis at hindi malay na pagproseso ng impormasyon batay sa lahat ng ating nakaraang karanasan. Ito ang kakayahan ng utak natin na agad na makita ang mga pattern or padron at makabuo ng hinuha ng hindi na dumadaan sa matagal na lohikal na pag-aanalisa. Kapag tinitingnan ng isang bihasang tarologist ang spread, ang pagkakaayos ng baraha, hindi lang niya nakikita ang isa-isang baraha. Nakikita niya ang buong larawan, ang nangingibabaw na mga suit or palakol, ang mga numerong umuulit, at kung paano nag-uugnay ang mga simbolo. Dahil nasanay na ang kanyang utak sa libu-libong pagbabasa, mabilis nitong nahuhuli ang mga pattern niya na ito at nakakabuo ng isang kumpletong interpretasyon. Katulad ito ng isang bihasang doktor na nakapagbibigay ng diagnosis sa mga bahagyang sintomas pa lamang o isang chess player na nakikita na ang panalong kombinasyon ilang galaw pa lang ang nakalipas. Kaya naman,
Ang pagtatrabaho sa tarot ay nagiging isang mahusay na pagsasanay para mapaunlad ang ganitong uri ng psikolohikal na intuisyon. Sa proseso, natututo kang magtiwala sa unang impresyon at mapansin ang mga maliliit na ugnayan sa pagitan ng mga pangyayari. Kaya, ano ang ating konklusyon? Ang mga tarot card ay pinakamainam na inilalarawan gamit ang metapora ng salamin. Hindi sila nagpapakita sa atin ng isang bagay na panlabas o hindi maiiwasan tulad ng isang crystal ball. Sa halip, sumasalamin sila sa kung sino tayo. Ang isang tarot reading ay, sa esensya, isang snapshot ng iyong panloob na mundo sa isang partikular na sandali. Ipinapakita nito kung anong mga kaisipan ang nangingibabaw sa iyong kamalayan, mga espada. Anong mga damdamin ang iyong nararamdaman, mga kopa. Anong antas ng enerhiya ang mayroon ka, mga bato. At kung paano ka nakadarama sa material na mundo, mga barya. Iniilawan nito ang iyong mga nakatagong takot, lihim na pagnanasa, panloob na salungatan, at mga resources na hindi mo pa nagagamit. At ito ay napakahalaga dahil kadalasan hindi natin alam kung ano talaga ang nangyayari sa atin. Namumuhay tayo sa autopilot, sinasapawan ang ating mga emosyon at hindi pinapansin ang tahimik na boses ng intuisyon. Ngunit ang tarot, bilang isang walang kinikilingan na salamin, ay nagsasabing, tingnan mo, ito ang nasa loob mo ngayon. Ano ang gagawin mo tungkol dito? Hindi ito isang propesya. Ito ay isang diagnosis. At pagkatapos ng tamang diagnosis, maaari na tayong makapagtalaga ng tamang lunas. Napakaraming mito at pamahiin ang umiikot tungkol sa tarot. Pero sa totoo lang, wala naman talagang koneksyon ang mga yan sa mismong sistema. Kaya, tuldukan na natin ang ilan sa pinakapinapaniwalaang haka-haka. Unang mito, bawal daw bumili ng sariling deck. Dapat daw may magbigay lang sa'yo. Ito ay isa lamang malaking kalokohan. Sa katunayan, mas mainam na ikaw mismo ang pumili nito gamit ang iyong intuisyon. Piliin mo yung mga imahe na nakakaugnay ka at tumutugon sa'yo. Siyempre, ikaw ang makikipagtrabaho dyan. Parang pumipili ka lang ng sarili mong kagamitan o aklat. Ikalawang mito, huwag kang magbabasa ng tarot para sa iba dahil baka maabsorb mo ang kanilang karma. Ang mitong ito ay nakabatay lang sa takot. Kung titingnan natin ang tarot bilang isang psychological tool, ang ginagawa mo lang ay tinutulungan mo ang tao na mas makilala ang sarili nila. Para lang itong seryosong usapan o heart-to-heart talk sa isang kaibigan. Ang pinakamahalaga, sundin ang tamang etika at huwag ipilit ang sarili mong interpretasyon. Ikatlong mito, ang mga reversed cards o nakabaligtad na baraha ay laging masama. Hindi yan totoo. Ang isang reversed card ay pwedeng magpahiwatig ng na-block na enerhiya o kaya'y may kakulangan o sobra sa kalidad na sinisimbolo ng card. Maaari din itong tumukoy sa mga panloob or internal na proseso, sa halip na panlabas or external. Sa madaling salita, isa lang itong karagdagang layer ng impormasyon. Ang mga mitong ito ay lumilikha lang ng hindi kinakailangang hadlang at ginagawang masyadong misteryoso ang simple at eleganteng instrumento na ito para sa pagkilala sa sarili. Ang isa sa pinaka-interesante at talagang praktikal na gamit ng tarot ay hindi lang pala sa panghuhula at sikolohiya. Ito ay isang napakabisang tool para sa brainstorming at pagpapalawak ng creativity. Isipin mo, isa kang manunulat at parang na-stuck ka na sa takbo ng iyong kwento. Ano na kaya ang dapat gawin ng bida? Magbunot ka lang ng isang tarot card. Kunwari, nakuha mo ay ang The Chariot. Pwede itong magbigay ng ideya na kailangan ng bida ng isang paglalakbay or ng biglang pagabante
o ng ganap na pagkontrol sa sitwasyon. O di kaya, ikaw ay isang entrepreneur na nag-iisip ng bagong marketing strategy. Nabunot mo ang The High Priestess. Siguro, ang pahiwatig nito ay dapat kang mag-focus sa misteryo, lumikha ng intrigue sa paligid ng produkto, at huwag munang ibulgar lahat ng detalye. Ang mga baraha ay nagsisilbing random idea generator. Tinatanggal nila ang ating pag-iisip mula sa nakasanayan at pinipilit tayong tingnan ang problema sa ibang anggulo. Ang bawat card ay isang buong mundo ng mga imahe at asosasyon na kayang magpaandar ng sunod-sunod na di pangkaraniwang pag-iisip. Maraming artists, designers, at pati na rin mga engineer ang gumagamit ng metodong ito para malampasan ng creative block at makatuklas ng mga bagong solusyon. Ito ay purong ehersisyo lamang sa utak, walang kahit anong himala or mistisismo. May isa pa tayong dapat tandaan na tinatawag na cognitive bias or pagkakamali sa pag-iisip. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit napakatumpak sa pandinig natin ang mga hula ng mga nagbabasa ng tarot. Ito ang tinatawag na Barnum effect o minsan ay tinatawag ding Forer effect. Ang punto nito ay ganito. Pinaniniwalaan ng mga tao na napaka-accurate ng pagkakalarawan sa kanilang personalidad, lalo na kung iniisip nilang ginawa ito para sa kanila lang. Pero sa totoo lang, ang mga paglalarawang ito ay pangkalahatan at babagay sa halos sinuman. Ang klasikong halimbawa ay ang mga horoscope. Isipin ang mga linyang tulad ng minsan ay nagdududa ka sa sarili mo, pero kapag kritikal ang sitwasyon, nagpapakita ka ng lakas at tatag. O kaya naman, gusto mong maging malaya, pero kailangan mo pa rin ng suporta ng mga mahal sa buhay. Ang mga ganitong pahayag ay pwedeng umangkop sa halos 99% ng mga tao. Maraming interpretasyon sa tarot cards, lalo na kung galing sa mga baguhan o hindi pa ganap na sanay, ang gumagamit din ng ganitong prinsipyo. Tulad ng kasalukuyan kang nasa yugto ng malaking pagbabago. Mayroon kang mahalagang desisyon na kailangan mong gawin o may mga issue sa relasyon na hindi pa nalulutas. Nagiging tumpak ang mga linyang ito, hindi dahil may natuklasan o hinulaan ang baraha, kundi dahil napakaluwag at pangkalahatan ng mga pahayag na kahit sino ay makikita ang sarili nilang sitwasyon sa mga salitang iyon. Mahalagang maunawaan natin ang konseptong ito para hindi tayo madaling malinlang ng peking insight o panghuhula. Ang tunay na lakas ng tarot ay nakasalalay sa wikang ginagamit nito, ang wika ng mga simbolo. Gumamit na ang sangkatauhan ng mga simbolo sa pag-iisip bago pa man naimbento ang pagsulat. Ang mga guhit sa kuweba, mga ornamento, at mga sagradong simbolo. Lahat ng ito ay paraan upang ipahayag ang isang komplikadong ideya sa pamamagitan ng simple ngunit makabuluhang larawan. Ang ating utak ay likas na nakahanda na mag-decode ng mga simbolo. Kapag nakita natin sa isang baraha ang araw, soon, walang kamalay-malay na nababasa natin ang isang malawak na hanay ng mga kahulugan, kagalakan, kaliwanagan, init, tagumpay, buhay, at kamalayan. Kapag naman buwan, moon, ang nakita, intuition, mga misteryo, subconscious, at pag-ikot ng panahon. Ang tarot ay isang napakayaman at maingat na pinag-isipang symbolic system. Nakahabi rito ang mga elemento ng astrolohiya, numerolohiya, mitolohiya, at alchemy. Bawat detalye sa baraha ay may kahulugan. Ang kulay ng damit ng karakter, ang kanyang postura, ang mga bagay na hawak niya, at ang tanawin sa likod. Ang pag-aaral ng tarot ay, sa esensya, ang pag-aaral ng universal na wikang ito ng mga simbolo. Kapag natutunan nating magsalita sa wikang ito,
makukuha natin ang susi hindi lamang sa pag-unawa sa mga baraha, kundi pati na rin sa mas malalim na pag-unawa sa sining, mga mito, mga panaginip, at sa huli sa ating sarili. Sisimulan nating makita ang mga nakatagong kahulugan sa lahat ng dako. Sa lahat ng ito, hindi na nakakagulat kung bakit nakapasok ang tarot sa opisina ng mga psychotherapist. Pero mahalagang linawin agad, hindi therapy ang tarot at hindi ito kailanman pwedeng ipalit dito. Ngunit ginagamit ng ilang eksperto ang mga card o kaya yung mga special na metaphorical associative cards na halos katulad ng tarot ang prinsipyo bilang pantulong na kasangkapan. Paano ito gumagana? Halimbawa, may kliyenteng nahihirapang ipahayag ang kanyang damdamin o hindi maayos na mailahad ang kanyang problema. Puwedeng ialok ng psychologist na bumunot siya ng card ng hindi nakikita at ipasalarawan kung ano ang nakikita niya rito at anong pakiramdam ang dulot nito. Ang card ang nagsisilbing stimulus o panimulang punto para sa pag-uusap. Nakakatulong ito para maiwasan ang mga pananggalang ng isip at direktang makausap ang subconscious. Sa pagtalakay sa larawan, para na ring sinasabi ng tao ang tungkol sa kaniyang sarili, ngunit sa mas ligtas at metaphorical na paraan. Nakakatulong ito para matukoy ang mga nakatagong hidwaan, takot, at paniniwala na hindi madaling lumabas sa isang normal na pag-uusap. Patunay lang ito na ang kapangyarihan ng mga card ay wala sa mahika, kundi sa kakayahan nitong maging catalyst para sa malalim na pagsusuri sa sarili. Pero sa kabila ng lahat ng benepisyo, mayroon ding tinatawag na dark side or masamang epekto ang paggamit ng tarot. Ito ang panganib na maging palaasa at tuluyang mag-iwas sa sarili mong responsibilidad. Kapag ang isang tao ay nagsimulang kumonsulta sa mga baraha para sa mga maliliit na bagay, anong isusuot ko ngayon? Tatawag ba ako sa kanya o huwag na? Nawawalan siya ng tiwala sa sarili at hindi na gumagawa ng mga desisyon ng mag-isa. Ipinapasa niya ang lahat ng responsibilidad sa buhay niya sa ilang piraso lang ng karton. Ito ay isang pagiging isip bata o infantile position na humahantong sa pagiging passive at tuluyang mawala ng kontrol sa sariling buhay. Imbes na pag-aralan ang sitwasyon, timbangin ang mga kalamangan at dehado at gumawa ng matalinong pagpili, naghahanap ang isang tao ng nakahanda ng sagot mula sa labas. Lalo itong mapanganib kapag ang pinag-uusapan ay seryosong desisyon tungkol sa kalusugan, pananalapi o relasyon. Maaaring magbigay ng direksyon ang mga baraha para sa pag-iisip, pero hinding-hindi sila dapat maging crutch, saklay, o ang nag-iisang tagapayo mo. Ang mas healthy o tamang diskarte ay gamitin ng tarot upang makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa sarili at pagkatapos, batay sa mga impormasyong ito, gumawa ng malay at responsableng desisyon ng mag-isa. Ito ang pinakaubod ng pilosopikal na labanan na nasa likod ng diskusyon tungkol sa tarot. Ang hidwaan sa pagitan ng fatalismo at ng kalayaan nating pumili. Ang tinatawag na predictive approach o pamamaraang humuhula ay nagpapahiwatig na ang kinabukasan ay nakatakda na at ipinapakita lang ng mga baraha ang hindi natin maiiwasang senaryo. Dito, para lang tayong mga pasibong manonood sa dulaan ng sarili nating kapalaran. Sa kabilang banda, mariing iginigiit ng psychological approach, pamamaraang psikolohikal na hindi pa nakasulat ang kinabukasan. Ito ay may iba't ibang posibilidad at binubuo ito sa pamamagitan ng ating pang-araw-araw na pagpili at pagkilos. Sa pananaw na ito, ang tarot ay hindi nagpapakita ng kung ano ang talagang mangyayari, kundi kung ano ang posibleng mangyari.
kung ipinapakita ng mga baraha ang pinakamalamang na direksyon ng mga pangyayari batay sa kasalukuyan mong kalagayan at kilos. Kung hindi mo gusto ang direksyong iyon, may kakayahan ka at kalayaan na baguhin ito. Halimbawa, ang baraha ng The Tower, ang tore, ay hindi nangangahulugang guguho ang bahay mo bukas. Sinasabi nito na may matinding pangangailangan na magbago sa buhay mo at kung balewalain mo ito, ang pagbabagong iyon ay darating sa anyo ng krisis. Pero mayroon kang pagpipilian. Ikaw ba mismo ang magsisimula ng mga pagbabagong iyon ng dahan-dahan at may kamalayan o maghihintay ka na gawin ito ng buhay para sa iyo pero sa mas masakit at mas matinding paraan? Mula sa pagtingin natin sa tarot bilang isang kasangkapan para sa pag-aaral sa sarili, may isang napakahalagang prinsipyo ang lumalabas. Kailangan nating magtanong ng tama. Ang maling tanong o tinatawag nating closed question ay karaniwang nagsisimula sa oo, hindi o kailan. Halimbawa, makukuha ko ba ang trabaho na ito? Mahal ba niya ako? O kailan ako yayaman? Ang mga tanong na ito ay naglalagay sa iyo sa isang pasibong posisyon kung saan naghihintay ka na lang. Ipinapahiwatig ng mga ito na wala kang magagawa o wala sa iyong kontrol ang mga bagay-bagay. Ang tama at bukas na tanong, open question, ay nakatuon sa pagtuklas at paghahanap ng mga solusyon. Ito ang naglalagay sa iyo bilang isang aktibong tagapaglikha ng iyong sariling buhay. Sa halip na magtanong ng makukuha ko ba ang trabaho na ito, itanong mo, ano ang pwede kong gawin para mapataas ang aking tsansa na makuha ang trabaho? O kaya naman, ano-ano ang aking mga kalakasan na dapat kong ipakita sa interview? Sa halip na mahal ba niya ako, itanong mo, paano ko mapapaganda pa ang aming relasyon? O ano ang humahad lang sa akin upang makamit ang isang harmonyosong relasyon? Ramdam mo ba ang malaking pagkakaiba? Ang tamang tanong ay hindi humihingi ng isang handa ng sagot, kundi tumutulong ito upang makakita ka ng mga paraan at makabuo ng isang plano ng pagkilos. Action plan. Ito ang pangunahing pagbabago mula sa simpleng panghuhula patungo sa seryoso at sinasadyang pagtatrabaho sa sarili. Pagdating sa usapang tarot, hindi talaga pwedeng hindi mabanggit ang pinakasikat at pinakamakapangyarihang baraha sa buong mundo, ang Rider-Waite-Smith Tarot. Ginawa ito noong 1909 ni Arthur Edward Waite, isang mistiko at miyembro ng Order of the Golden Dawn. Nagdulot ito ng malaking revolusyon at ang lahat ng ito ay utang sa artistang si Pamela Colman Smith. Dati, bago pa man ang barahang ito, karamihan sa tarot systems ay may detalyadong ilustrasyon lang sa major arcana at sa mga court cards. Sa minor arcana, ang mga numerical card ay basta na lang nagpapakita ng kaukulang bilang ng simbolo. Halimbawa, sa Seven of Cups, makikita mo lang ay 7 tasa o kopa. Ngunit si Pamela Smith ang kauna-unahang nagbigay buhay sa bawat isa sa 78 baraha at nilagyan niya ito ng matingkad at madaling maunawaang mga eksena mula sa pang-araw-araw na buhay. Kaya naman, ang dating Seven of Cups ay naging isang ilustrasyon ng taong nakatayo at humaharap sa 7 kopa na naglalaman ng iba't ibang regalo at tukso. Dahil dito, naging mas madaling gamitin at mas intuitive ang tarot para sa mas nakararami. Hindi mo na kailangang kabisaduhin ang mga kahulugang napakatigas tandaan. Tingnan mo lang ang larawan at kusa na itong magsasalaysay ng kwento. Kaya naman, sa katalinuhan ni Pamela Smith, naging isang napakalaking kasangkapang pangsikolohiya ang tarot. Kaya, ano ba talaga ang pinag-uusapan? Mistisismo ba o sikolohiya? Isang sinaunang paraan ng paghula
o isang modernong kagamitan para makita ang sarili. Tila, gaya ng madalas mangyari, hindi nasa magkabilang dulo ang katotohanan, kundi nasa pagitan. O mas eksakto, nakasalalay ito sa taong kumuha ng baraha ng tarot. Ang tarot ay, una sa lahat, isang simbolikong lengguwahe. At ang lengguwahe ay marami talagang pinaggagamitan. Sa lengguwaheng ito, pwede kang sumulat ng dakilang nobela, pero pwede ring gumawa ng paninira. Pwede kang magsagawa ng akademikong debate, o kaya ay magkwento lang ng mga alamat. Ganyan din ang tarot. Para sa isang tao, ito ay isang paraan para kumonekta sa mga higher powers at makasilip sa hinaharap. At kung ang paniniwalang iyon ay nakakatulong sa kanya sa buhay, bakit hindi? Hindi ba? Para naman sa iba, isa itong maayos na paraan para makipagdialogo sa sarili niyang subconscious. Isang paraan para mas maintindihan ang mga motibo at matagpuan ang sagot sa isang komplikadong problema. Para sa pangatlo, isa lang itong mapagkukunan ng inspirasyon o idea generator. Wala talagang iisang tamang paraan para gamitin ang tarot. Isa itong universal na kasangkapan at ang silbi nito ay nakadepende sa intensyon ng gagamit. Kaya hindi lang ito o iyon, kundi ito at iyon. Ngayon, mag-isama rin na tayo. Napag-alaman natin na ang tarot cards ay hindi isang sinaunang artefakto mula sa Ehipto, kundi isa itong instrumento na nagbago mula sa simpleng sugal at naging isang komplikadong simbolikong sistema. Ang mahika ng tarot ay wala sa paghula ng nakatakdang tadhana, kundi sa pambihirang kakayahan nilang magsilbing salamin ng ating pinakaloob na kamalayan or subconscious. Sa tulong ng mekanismo ng projection, mga archetype at lakas ng pagkukuwento, storytelling, tinutulungan tayo ng tarot na mailabas ang mga nakatagong takot, pagnanasa at internal na hidwaan na nagbibigay sa atin ng pagkakataong tingnan ang sitwasyon sa ibang perspektiba. Kaya, sa susunod na pagkakataon na may bumunot ng death card, huwag kayong mabahala. Hindi ito nangangahulugan ng pisikal na katapusan, kundi isa itong malaking simbolo ng kinakailangang pagbabago or transformation. Maaaring ito ang pag-iyak ng inyong subconscious na nagsasabing, oras na para may baguhin at ito ay mas may halaga kaysa sa kahit anong propesya. Maraming salamat sa inyo at natapos ninyo ang video na ito. Umaasa akong may bago at nakakaintriga kayong natuklasan. Kung nagustuhan ninyo ito, siguraduhin mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng like. Malaking tulong po iyan sa pagpapalawak ng reach ng video. At ngayon, heto ang pangunahing tanong ko sa inyo. Ano na ang personal ninyong pananaw sa tarot matapos ninyong mapakinggan ang lahat ng ito? Para ba sa inyo, isa itong tool sa paghula, isang psychological practice, or simpleng magagandang larawan lamang? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment sa section. Napaka-interesante pong basahin ang inyong mga ideya